ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Masarap sa pakiramdam ang magmahal. Ngunit hindi sa lahat ng pagkakataon ay masaya ang ating pamilya sa taong minamahal natin. Ikaw, kabarangay, ano ang kaya mong talikuran at isakripisyo sa ngalan ng pag-ibig? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Trixie, isang lesbian na ngayon ay masaya at kontento na sa buhay. Ang dami ko nang narinig na kwento galing sa mga senders ninyo. Kaya naisipan ko na siguro oras na para ikwento ko rin ang kwento ko. Isang kwento ng buhay na kahit na ilang taon na ang lumipas ay hindi ko pa rin talaga magawang kalimutan. Lumaki po ako sa isang sobrang konserbatibong pamilya. Sa bahay namin ang daming bawal. Bawal ang jowa, bawal gumala, bawal halos lahat ng pwedeng ikagalit ni Papa. Sobrang higpit po talaga ng Papa ko. At dahil sa paghihigpit niya ay natuto akong magrebelde at maglihim sa kanya. Gayunpaman ay hindi pa rin ako proud sa mga nagawa ko noon. Pero kung ikikwento ko ang buhay ko ay kailangan kong balikan pati na yung mga ayaw ko na sanang maalala. Kasama na doon yung mga sablay ko na hanggang ngayon ay napapailing pa rin ako tuwing naiisip ko. Isa na doon yung unang beses na nag-cutting classes ako. Noon, ang sarap sa pakiramdam na mag-cutting classes. Tumakas ako ng lunch break at sumama ako sa barkada kong pasaway din na katulad ko. Pero pag uwi ko ng bahay ay hindi ko lubos akalain na inaabangan na pala ako ni Papa. At yung mismong araw na yon ay isa sa mga bahagi ng buhay ko na habang buhay na tatatak sa isipan ko. Andito na po ako. Pa, pasensya na po kung natagalan ako sa pag-uwi ha. May ginawa pa kasi kaming project ng mga kaklase ko eh. Project? Opo. Talaga ba? Anong klaseng project? Science project po. Anong klaseng science project naman? Huwag ka na magsinungaling, Trixie. Kala mo ba hindi ko alam yung mga pinaggagawa mo? Pumunta ako sa school mo at sinabi nila mismo sa akin na nagkakating ka. Papa, I'm sorry po. Sorry? Ano magagawa niya sorry mo? Ni minsan ba hindi man lang sumagi dyan sa isip mo na sinasayang mo lahat ng pinagpagura namin ng mama mo? Sa katunayan, yung mama mo nagtatrabaho pa ng overtime para lang may pandagdag kami dyan sa tuition mo tsaka sa allowance mo. Pasensya na po talaga pa. Hindi na mauulit. Ay, nako. Habang tumatagal, mas lalo akong nawawala ng tiwala sa'yo, bata ka eh. Ang dami-dami mo nang nililihim sa akin. Ay, akin na nga yung bag mo. Po! Pero bakit po? Itatapon ko tong bag mo. Wala naman na pakinabang to, total nagkakating ka naman. Hindi ko ibibigay sa inyo ang bag ko. Huwag ka nga manlaban dyan, akin na. Papa, tumigil na po kayo! Sinabi ng akin eh. Papa, please! Papa! Ayun nga. Ano to? Ha? Ba't may isang kaha ka ng sigarilyo dito sa loob ng bag mo? Hindi po sa akin yan. Sa kaklase ko po yan. Hanggang kailan mo ako pagmumukhang tanga ha, Trixie? Hanggang kailan ka magsisinungaling sa akin? Kailan ka pa natuto manigarilyo? Pamalaki na po ko. Hindi niyo ako kailangang sigawan. Ay, naku. Hindi mo ako sasagutin ng maayos? Ha? Sinasagad mo talagang pasensya ko eh, no? Akin na nga yung cellphone mo. Ho! Akin na yan.
Ibibigay mo sa akin yung cellphone mo? O ipahihit-hit ko sa'yo tong isang kahan ng sigarilyo? Ha? Huwag ka magmatigas sa akin, akin na! Akin na! Awa niyo na po, huwag niyo kunin itong cellphone ko! Huwag ka na magmatigas! Ayan! Di na kita maintindihan bata ka. Ha? Tumatanda kang paurong! Siguro yung barkada mo ang nag-iimpluwensya sa'yo na suwayin kami ng mama mo, no? Gusto niyo po ba talagang malaman yung totoong dahilan kung bakit sinusuway ko kayo? Oo! Kung bakit ako nagre-rebelde sa inyo? Kasi wala kayong tiwala sa akin! Masyado kayong overprotective! Pakiramdam ko parang binabantayan niyo ang bawat kilos ko! Maniwala kayo sa akin! Kahit sinong anak, masasakal sa inyo! Mapapastos kang bata ka! Wala kang karapatan para pagsalitaan ako ng ganyan! At wala rin po kayong karapatan para panghimasukan ang buhay ko! Kung makaasta kayo, akala niyo pagmamayari niyo ako! Hindi mo makukuha tong cellphone mo hanggang sa hindi ka nagtatanda! Pero may mga importanteng contacts ako dyan! Paano na yung mga kaklase ko? Paano ko sila i-chat at tatawagan? Ako mismo ang tatawag o magte-text sa mga kaklase mo kung may importante kayong gagawin! Kung gano'n naman pala, bakit hindi nyo nalang gawing tropa yung mga kaklase ko? Nahiya pa kayo, lubos-lubosin nyo na kaya! Pumasok ka na ka sa kwarto mo at pagsisihan mo lahat ng mga pinagsasasabi mo sa akin! I hate you! Kung may pinagsisisihan man ako, yun ay ang naging tatay pa kita! At para sabihin ko lang, isaksak nyo na rin sa baga nyo yung cellphone ko! Nang mga panahong yon ay hindi ko pa naiintindihan na para rin pala sa kapakanan ko ang mga ginagawa ni Papa. Ang pakiramdam ko lang noon ay sobra akong nasasakal at parang wala akong freedom. Akala ko ay hindi talaga ako naiintindihan ng mga magulang ko at mas lalo na ni Papa. At dahil sa hindi namin pagkakaintindihan ni Papa ay unti-unti ring nawala ang gana ko na pumasok sa eskwela. Pero siguro nga ay may paraan si Lord para bigyan ako ng dahilan na magpatuloy. At dumating yung dahilan na yon nang makilala ko si Yumi. Isang napakagandang babae na nag-aaral din sa eskwelahan ko. Matagal ko nang nakikita si Yumi sa school pero hindi ko siya pinapansin dati kasi tahimik siya. Mahiyain at halos hindi nagsasalita. Pero isang araw, noong lunch break namin ay halos puno na lahat ng mesa sa kantin. Yung mesa lang ni Yumi ang bakante, kaya doon na ako umupo. Doon kami unang nagkausap at mula noon ay naging habit na namin ang sabay na kumain ng lunch. Hanggang sa hindi ko na namalayan na naging best friend ko na pala si Yumi. Hanggang sa isang araw habang magkasabay kaming kumakain ni Yumi ay hindi ko lubos akalain na mas lalalim pa pala ang pag-uusap namin. Hoy, Yumi! Ha? Bakit? Ba't ka tulala dyan? Tapusin mo na kaya yung pagkain mo para makaalis na tayo dito sa kantin. Ang dami-daming tao naalibadbara na ako. Sige. Teka nga lang. Okay ka lang ba? Kasi feeling ko hindi ka okay. Ha? Ano ka ba? Wala to. Ayos lang ako. Lokohin mong lelang mo. Ang tagal-tagal na kaya natin kumakain ng lunch ng sabay. Tsaka ngayon lang kita nakitang ganyan. Kaya sige na, magkwento ka na sa akin. Ano ba kasing problema mo? May nangyari ba sa bahay niyo? Trixie, di ba best friend naman kita? Well, sabay tayo nagla-lunch, tapos madalas din tayo nagkikwentuhan. Tapos, sinishare mo sa akin yung pagkain mo. At sinishare ko rin sa'yo yung pagkain ko. Pero hindi kita best friend, no? Pero wag ka mag-alala. Pag-iisipan ko yan at babalikan kita. Trixie naman eh. Sira. Siyempre, best friend na kita. Noong una, aaminin ko na medyo nawiwirduhan ako sa'yo kasi tahimik mo eh. Tapos dinadaan-daanan mo lang ako tuwing nagkukrus yung landas natin noon. Pero okay ka naman palang kabanding eh. At yan ang tinatawag nilang don't judge a book by its cover. O, diba? Ewan ko sa'yo. Dami mong sinasabi.
Kung kanina mo pa kasi sinasabi sa akin yung bumabagabag dyan sa isip mo, di sana kanina pa tayo tapos, di ba? Kaya utang na loob, magkwento ka na. Mapagkakatiwalaan mo ako, promise. Sige na nga. Pero Trixie, mangako ka sa akin na wala kang pagsasabihan ha. Sa'yo ko lang talaga sasabihin to. Promise. Trixie, tomboy ako. Ha? I'm sorry. Nandidiri ka na ba sa akin? Baliw. Walang problema sa pagiging tomboy, no? Alam mo kung ano yung problema? Yung mga taong mapanghusga at makitid yung pag-iisip. Pero teka nga lang, bakit big deal sa'yo yung pagiging tomboy mo? At mukhang hindi ka mapakali dyan. Kasi hindi ko masabi-sabi sa mga magulang ko yung tungkol sa sexuality ko. Bakit naman? Yung mama at papa ko kasi sobrang relihiyoso. Sigurado ako na palalayasin nila ako sa bahay kapag nalaman nila na tomboy ako. Yung totoo niyan, nasasakal na nga ako tuwing sinasabi nila sa akin na gusto daw nilang magkaapo balang araw. Alam mo, feeling ko, magkakasundo yung mga magulang mo at magulang ko. Lalong-lalo na yung papa ko. Ha? Bakit naman? Pare-pareho kasi silang may sariling pinaniniwalaan eh. Kung yung mga magulang mo sobrang relihiyoso, yung sa akin naman, napaka-overprotective. Pareho naman pala tayo ng pinagdadaanan eh. Pareho tayong nagtitiis at nagkikimkim. Huwag ka na ngang malungkot dyan. Para hindi mo maramdaman na mag-isa ka. Sige, eto. May aaminin ako sa'yo. Pero mangako ka na wala ka ring pagsasabihan ha. Promise. Sige. Yumi, kagaya mo, tomboy din ako. Long story short, habang tumatagal ay hindi ko namamalaya na unti-unti na pala akong nahuhulog kay Yumi. Hindi siya ang tipo ng taong maingay o mapanghusga. At kapag kasama mo siya, pakiramdam mo ay ang taong kasama mo ay karamay mo sa lahat ng bagay. At yung pinakagusto kong feeling sa lahat ay kapag kasama ko si Yumi, wala na akong kailangang patunayan pa. At parang naiintindihan niya ang lahat ng bigat na dala-dala ko. Napaka-mature niya emotionally, Papa Dudut, at madaling nabuo ang koneksyon namin kasi pareho kami ng pinagdadaanan sa buhay. Pero nung una ay pilit ko pang pinipigilan ang sarili ko. Natatakot ako na baka hanggang best friend lang talaga ang tingin niya sa akin at ayokong masira ang pagkakaibigan namin. Pero isang araw sa gitna ng isang simpleng usapan ay bigla siyang umamin sa akin na mahal daw niya ako, Papa Dudut. Bagay na kinabigla ko. Pero naging dahilan para maging masaya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Pagkatapos aminin ni Yumi na mahal niya ako ay hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Diretsahan ko na ring sinabi na mahal ko rin siya at gusto ko na siyang ligawan. Kabado ako noon, pero sa sobrang saya ko ay halos hindi na ako makahinga nang pumayag siya. At doon talaga nagsimula ang relasyon namin ni Yumi. Totoo pala yung sinasabi nilang ang sarap magmahal kapag mahal ka rin ng taong mahal mo. Pero hindi rin pala puro saya at kilig ang mararanasan namin araw-araw kasi kailangan pa rin naming itago ang relasyon namin sa mga magulang namin. Kaya naman kadalasan ay patago lang ang mga date namin. Ganon yung naging pakiramdam ng relasyon namin, Papa Dudut. Masaya, pero may takot, at masarap, pero may kaba. Hanggang sa isang araw habang kumakain kami ni Yumi ng street food sa isang park. Hindi ko inaasahan na may mangyayaring magpapabago sa lahat. At sa araw na yon, masusubok ang tibay ng relasyon namin ni Yumi, Papa Dudut.
Paano niyo po nalaman na nandito ako? Nag-message sa akin yung isa sa mga kaklase mo. Sinabi niya sa akin na dito kayo madalas nagde-date ng babaeng yan. Papa, magpapaliwanag ako. Talaga? Papa, tama na po, please. Tiwan niyo na po yung tenga ko, aray! Bata ka! Hindi mo na ako binigyan ng kahihiyan! Ha? Talagang dito pa kayo nagkalat! Hindi kita titigilan hanggang sa hindi ka nagtatanda! Tito, huwag niyo na pong saktan si Trixie. Huwag mo akong matawag na dito kasi hindi kita kaano-ano! At ikaw, Trixie, ha? Sagad na ang pasensya ko sa'yo! Halika na! Uwi na tayo! Ayoko! Trixie, sumama ka na lang sa papa mo. Tito, please, huwag niyo na pong paggalitan si Trixie. Manahimik ka! Hindi kita kinakausap! Trixie! Halika na! Nakakaya yung ginawa niyo kanina. Ang dami-daming taong nakakita sa ginawa niyo. Nahihiya ka sa ginawa ko, pero hindi ka nahihiya dun sa lampungan nyo ng babaeng yun! Bakit? May mas lalaki pa bang kahihiyan dun sa ginawa niyong pag-eskandalo? Nagmukha ko kayong walang pinag-aralan sa ginawa niyo. Trixie, ikaw nga umamin ka nga sa akin. Kayo ba ng babaeng kasama mo kanina sa park? Ha? Magsabi ka sa akin ng totoo! Oo! Kami po ni Yumi. Tomboy po ako at panahon na para sabihin ko sa inyo na hindi ko ikinahihiya yon. Naihibang ka na yata eh. Yan bang natututunan mo sa mga barkada mo at sa babaeng kasama mo kanina? Ha? Binabalaan kita, Trixie, ha? Hiwalayan mo yung babaeng yon. Mga salot sa lipunan ng mga katulad niya. Hihiwalayan ko si Yumi dahil ano? Dahil makitid ang pag-iisip mo? Hindi! Mas gugustuhin ko pang lumaya sa pamamahay na to kaysa hiwalayan niyang kaisa-isang tao na nagpapasaya sa akin. At sa tingin mo, kaya mo na ang sarili mo? Hindi ko alam. Pero ang alam ko, hindi ko na kaya ang pagbubungangan niyo sa akin. Ah, ganon? Ha? Sige. O yan! Kunin mo ang mga gamit mo! Ayan, ito pa! Lumayas ka dito! At wag ka nang babalik hanggang sa hindi ka nagtatanda! Hindi niyo na kailangang ipaalala sa akin yan. Kasi kusa na akong aalis. At ito ang tatandaan niyo. Hindi na ako babalik sa bahay na to. Siguruhin mo lang na paninindigan mo yung sinasabi mo sa akin ngayon. Ha? Ito ang itatak mo dyan sa kukote mo, Trixie. Hindi kayo magiging masaya ng babaeng yon. Lalaki at babae lang ang ginawa ng Diyos at pareho kayo masusunog sa impyerno. Mas pipiliin kong masunog sa impyerno kaysa sa makasama kayo sa iisang bubong. Lumayas ka na! At wag ka na magpapakita sa akin! Hinding-hindi ko makakalimutan ang gabing yon. Yung sakit, yung galit at yung sumpang binitawan ko sa sarili ko na hindi na ako babalik pa kahit kailan. Mas pipiliin ko pang magdusa bilang working student kaysa humingi ng kahit na katiting na tulong sa mga magulang ko at lalong-lalo na kay Papa. Nang gabing yon ay pinalayas ako, nanginginig pa ang kamay ko habang tinatawagan ko ang ninang ko. Siya ang una at tanging taong naisipan kong tawagan at sa kabutihang palad ay hindi siya nagdalawang isip na tulungan ako at pinatuloy niya ako sa apartment niya. Nakiusap ako na huwag muna niyang ipaalam kay Papa kung nasaan ako at umuo naman siya. Tahimik lang yung ninang ko pero ramdam ko ang pag-unawa niya kahit papaano. Sa totoo lang, halo-halo ang nararamdaman ko noon. May sakit, may takot, pero may ginhawa din. Akala ko sa wakas ay malaya na ako, wala nang maghihigpit, wala nang sasakal. Akala ko rin naman ay magiging malaya na kami ni Yumi. Pero ang hindi ko lubos akalain ay nagsisimula pa lang ang mas matinding pagsubok sa buhay ko. Trixie, sa tingin ko, mas mabuti pa kung tigilan na natin to. Ha? Ano? Teka lang, nagpapatawa ka ba? Mukha ba akong nagpapatawa? Hindi kita maintindihan eh. Saan ba kasi nanggaling yan? Trixie,
Hindi mo ba nakikita na hindi na tayo nakakabuti para sa isa't isa? Ang dami nang nadadamay ng dahil sa relasyon natin. Kung si Papa ang inaalala mo, huwag kang mag-alala. Kasi hindi na niya tayo magugulo kahit kailan. Hindi mo na kailangang alalahanin yung papa mo, oo. Pero pag nalaman ng mga magulang ko yung tungkol sa atin, sigurado ako na katulad ng papa mo, palalayasin at kamumuhian din nila ako. Tigilan mo na nga muna yung kakaisip mo ng kung ano-ano. Kaya ka ninenervyos eh. Madali lang sa'yo para sabihin yan. Trixie, hindi ako kasing swerte mo na may ninang na pwedeng takbuhan kung sakaling palayasin nila ako. Sa kalsada ako pupulutin kung sakaling itakwil ako ng mga magulang ko. Yumi, baby. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo namang sukuan tong relasyon natin, oh. Ang dami na nating pinagdaanan. Ngayon ka pa ba susuko? Basta, naguguluhan na kasi ako, Trixie. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Kumalma ka nga muna. Ito lang ang sasabihin ko sa'yo. Balang araw, matatanggap din ng mga magulang mo yung relasyon natin. At kapag nangyari yun, hindi ka mag-iisa. Kasi nandito naman ako. Ipapaliwanag ko sa kanila ang lahat-lahat. Hindi mo kilala ang mga magulang ko, Trixie. Masisiraan sila ng bait kapag nalaman nilang tomboy ako. Mas lalo nila akong kamumuhian kapag nalaman nilang may relasyon tayo. Pero hindi sapat na dahilan yun para sumuko ka. Eto, makinig ka sa akin. Makikipaghiwalay lang ako sa'yo kapag sinabi mo sa akin na hindi mo na ako mahal. Kaya magkaaminan nga tayo. Mahal mo pa ba ako? Mahal na mahal kita, Trixie. Mahal na mahal din kita, Yumi. Sige. Pero ipangako mo sa akin na hindi mo ako iiwan. Saan ba kasi nanggagaling yung pag-aalinlangan mo? Diba initsyapuwera ko na nga si Papa para lang panindigan yung relasyon natin? Hindi pa ba sapat yun para mapatunayan ko sa'yo na mahal kita at hindi kita iiwan? Dana. I'm sorry. Ngayon lang kasi ako nakaramdam na may totoong nagmamahal sa akin eh. At hindi ako magsasawa na iparamdam sa'yo araw-araw kung gaano kita kamahal. Sobrang sweet mo talaga kahit kailan. Teka, siya nga pala. Ipapakilala kita sa ninang ko mamaya kapag nagising na siya. Ano ka ba naman? Wag na. Nakakahiya. Wag na nating abalahin yung ninang mo. Ay hindi. Mahal na mahal kita at handa akong patunayan sa'yo yun sa paraang alam ko. Masaya ako at nakumbinsi ko si Yumi na huwag akong hiwalayan ng araw na yon. Sa totoo lang, yun na siguro ang isa sa mga pinakamagandang pag-uusap namin. Kasi pagkatapos noon ay mas lalo pang tumibay ang relasyon namin. At mas lumalim ang tiwala namin sa isa't isa. Parang doon ko na rin naramdaman na talagang espesyal siya sa buhay ko. At mas napadalas din ang pagde-date namin. Madalas kaming lumalabas para kumain ng street food at paminsan-minsan ay napapadpad din kami sa mga fiesta. Para sa iba, simple o pangkaraniwan lamang siguro yon. Pero para sa akin, basta sandali na magkasama kami ay ang may espesyal na kahulugan na. Sa bawat tawanan, sa bawat kilig at sa bawat simpleng gala, nararamdaman ko kung gaano namin kamahal ni Yumi ang isa't isa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Pero hindi nagtagal yung mga maliligayang araw namin, Papa Dudut. Kasi habang tumatagal, ramdam ko na parang lumalayo na ang loob ni Yumi sa akin. Nung una iniisip ko na lang na baka masama lang siguro ang pakiramdam niya o baka may problema lamang siya sa bahay at sinubukan ko ring ipaliwanag sa sarili ko na normal lamang na may mga ganitong panahon sa isang relasyon. Pero habang tumatagal ay mas lalo kong nararamdaman na may mali talaga. Hindi na niya ako masyadong tinatawagan at hindi na rin kami lumalabas tulad ng dati. At para bang may pader na unti-unting humihiwalay sa amin.
Kaya naman isang araw ay naisipan kong ayain siya na lumabas. Sa kabutihang palad ay pumayag naman siya. At nang magkita kami ay ramdam ko kaagad yung tensyon sa hangin. Doon na namin napag-usapan ang lahat ng bumabagabag sa amin. At sa mismong araw na yon ay doon ko nalaman kung saan nanggagaling si Yumi at kung bakit nanlalamig siya sa akin. Ang kulit-kulit mo naman eh. Hindi naman kasi kita kukulitin kung nagsasabi ka lang sa akin ng totoo. Pwede bang tigilan mo na ako? Ayokong pag-usapan yan. Pero kailangan nating pag-usapan to. Kasi kung hindi, mas lalala lang to. Kaya sige na, makikinig ako sa'yo. Sabihin mo na sa akin, bakit ba pakiramdam ko parang iniiwasan mo na ako? Gusto mo talagang malaman ng totoo? Oo, Hindi ko na kasi kaya, Trixie. Gusto ko nang tapusin tong relasyon natin. teka, ano na naman ba to? Hindi ba napag-usapan na natin to dati? Kasi alam na ni na mama at papa yung tungkol sa atin eh. Sandali lang. Ano? Paano naman nangyari yun? Nakita ni mama yung I love you na message mo sa lock screen ng cellphone ko eh. Galit na galit sila mama at papa sa akin nung nalaman nila yung tungkol sa relasyon natin. Oh my gosh. Yumi, I'm sorry. Wala naman ang magagawa yung sorry mo. Tapos na eh, nangyari na. Pero dapat noon pa lang, sinabi mo na sa akin to. Para at least alam ko kung saan ka nang gagaling. Hindi yung bigla-bigla ka na lang manlalamig. Hindi mo alam kung ilang gabi akong hindi nakatulog sa kakaisip kung may nagawa ba akong masama sa'yo. Bakit? Eh kung sinabi ko ba sa'yo yung totoo, may magagawa ka ba? May magbabago ba ha? Kinamumuhian na ako ng mga magulang ko at wala ka nang magagawa para magbago yon. Kaya mas mabuti pa kung tapusin na lang natin to kasi puro kamalasan na lang ang dala sa akin itong relasyon na to. Saglit nga lang muna. Sakit mo namang magsalita, Yumi. Napaka-unfair mo naman. Just in case nakalimutan mo na, buwi na lang hiya at tinalikuran ko ang papa ko para sa'yo. Para mapanindigan tong relasyon natin. Ah, so ngayon nanunumbat ka na? Ayaw kitang sumbatan. Pero pinipilit mo akong sumbatan ka. Anong pinipilit? Kasi pinaparamdam mo sa akin na parang wala na akong magandang nagawa sa relasyon na to. Alam mo kung anong problema sa'yo, Yumi, ha? Sumusuko ka kagad tuwing nahihirapan ka. Gusto kitang mahalin at ipaglaban. Pero tuwing ginagawa ko yun, mas lalo mo lang akong pinapahirapan. So anong gusto mong gawin ko? Gusto mo bang matuwa ako at tangkapin yung mga nangyayari sa atin ngayon? Trixie, galit na sa akin yung mga magulang ko at hindi ko alam kung mapapatawad pa nila ako. Pero hindi pa rin sapat na dahilan yan para sukuan mo yung relasyon natin. Kasi kung may problema, ayusin natin. Hindi yung basta-basta mo nalang itatapon ng lahat ng pinaghirapan natin. Utang na loob, tigilan na natin to. Ako na yung nahihirapan para sa'yo eh. Kung kaya mo pang ipagpatuloy yung ganitong setup, pues ako ayoko na. Tama na. Alam kong nahihirapan ka pero nahihirapan na rin ako. Yumi, may isang tanong lang ako para sa'yo. Ano yun? Magiging masaya ka ba kapag naghiwalay tayo? Di ko alam. Pero sigurado ako na patatawarin ako ng mga magulang ko kapag nalaman nilang nakipaghiwalay na ako sa'yo. Okay. Kung ganun, pumapayag na ako sa gusto mong mangyari. Wala na akong magagawa kung ayaw mo na. Siguro nga, kailangan na nating maghiwalay. Kasi nagmumukha na rin akong tanga. Uwang-awa na ako sa sarili ko, Yumi. At pagod na rin ako. Hindi ko na ipagpipilitan ng isang bagay na hindi naman talaga para sa akin. Sobra talaga akong nasaktan at nalungkot sa hiwalayan namin ni Yumi. Ilang gabi akong hindi nakatulog at ilang gabi rin na
iniyakan ko siya. Hindi ko inakala na darating ako sa puntong papayag akong maghiwalay kami. Lalo na't sumumpa ako sa sarili ko na hindi ko siya susukuan. Pero siguro may mga pagkakataon talaga na kailangan mong matutunan kung kailan ka dapat lumaban at kung kailan ka dapat bumitaw. Sa sitwasyon namin ni Yumi ay napagtanto ko na mas makabubuti para sa amin ang maghiwalay. Dahil habang mas kumakapit ako, mas lalo lamang akong nasusugatan. Sa hiwalayan namin yon ay marami rin po akong napagtanto sa mga naging desisyon ko sa buhay. May mga bagay pala akong kailangang ayusin sa buhay ko. At isa na doon ang relasyon ko kay Papa. Ang totoo niyan, matagal ko nang alam na nakatira ka sa ninang mo. Ano po? Nung gabing pinalayas kita, nag-alala ako sa'yo. Kung saan kita hinahanap. Kaya sobra yung pasasalamat ko nung nag-chat sa akin yung ninang mo na dumiretso ka daw sa kanya. Pero syempre, hindi na kita inabala kasi napagtanto ko na siguro kailangan mo ring mapag-isa. Umasa na lang ako na balang araw, magpapakita ka rin sa akin kapag handa ka na. Papa, nagsisisi na po ako na tinaboy ko kayo. Nagsisisi po ako na pinagsalitaan ko kayo ng masama. Gusto ko lang pong malaman niyo na hindi ko po sinasadya lahat ng mga nasabi ko sa inyo. Papa, I'm sorry. Sorry talaga. Kung pwede ko lang bawiin lahat ng mga sinabi ko sa inyo, maniwala po kayo, babawiin ko. I'm sorry po. Aaminin ko na nasaktan ako sa lahat ng mga sinabi mo sa akin noon. Pero handa na kitang patawarin, anak. Basta mangako ka lang sa akin na magbabago ka na. Pangako po yun, Papa. Oh, siya, sige na. Pinapatawad na kita. Payakap na ako. Papa, thank you. Hindi niyo po alam kung gaano ako kasaya ngayon. Mahal na mahal ko po kayo. Mahal na mahal din kita, anak. Nga pala, may gusto kong sabihin sa'yo. Ano po yun? Tinatanggap na kita. Po? Hindi ako sangayon sa katigasan ng ulo mo at pagsuway mo sa akin. Pero kailangan ko pa rin humingi ng tawad sa'yo. Dahil hinusgahan kita kagad sa pagiging tomboy mo. Ngayon, malinaw na sa akin na naging mapanghusga ko sa'yo. Pero maniwala ka sa akin. Nung lumayas ka ng bahay, doon ko napagtanto na hindi ko pala kayang mawala ka, anak. Kaya ngayon, buong puso na kitang tinatanggap. Kasi mahal na mahal kita. Papa, hindi ko lubos akalain na darating yung araw na to. Salamat po. Hindi niyo po alam kung gaano niyo ako napasaya ngayon. Tsaka, sorry kasi hinusgahan ko rin yung girlfriend mo, anak. Ayos lang po yun, Pa. Kalimutan niyo na po yun. Wala na yun. Oh, siya, sige. Ganito, makinig ka. Sumasang-ayon na ako sa relasyon nyo ng girlfriend mo. Basta, ipangako mo sa akin, ha? Na makakapagtapos ka ng pag-aaral mo at susundin mo lahat ng mga patakaran ko. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo. Asa na pala yung girlfriend mo? Papuntahin mo dito. Para makapag-sorry ako ng maayos sa nagawa ko sa kanya nun. Pa, wala ka nang dapat ipag-alala pa kasi naghiwalay na kami ni Yumi. Bakit naman, anak? Naku pa, hayaan niyo na po yun. Mahabang kwento eh. Basta pangako ko po sa inyo na tatapusin ko muna ang pag-aaral ko at hinding-hindi na muna ako magjojowa. At kung sakali man na nagka-jowa ako ulit, ipapakilala ko na po sa inyo ng maayos. Pangako ko po sa inyo yan.
Pagkatapos ng araw na yon ay unti-unti na ring naging maayos ang relasyon namin ni Papa. Kinausap ko rin si Mama at pinaliwanag ko ang lahat ng pinagdaanan ko. At sa kabutihang palad ay pinatawad at natanggap niya rin ako gaya ng ginawa ni Papa. Kahit na masakit ang lahat ng pinagdaanan ko, Papa Dudut, ay nagpapasalamat pa rin ako. Dahil kung hindi nangyari ang mga masasakit na karanasang yon, siguro'y hindi rin kami darating sa puntong nagkakaayos at nagkakapatawaran ni Papa. At baka hindi rin niya natanggap kung sino talaga ako at ang pagiging lesbian ko. Sa ngayon, Papa Dudut, ay nagtatrabaho na ako sa kasalukuyan at single pa rin. Pero masaya naman ako. Ako na ang tumutulong at nagsosustento kina Mama at kay Papa. At tuwing nagagawa ko yon, pakiramdam ko po ay may saysay ang lahat ng hirap ko sa pagtatrabaho. At tungkol naman kay Yumi ay hindi na po kami nagkausap simula nung nagkahiwalay kami. Pero friends pa rin kami sa Facebook. At ang huli kong balita ay may asawa at anak na siya. Maniwala man kayo o hindi, masaya na ako para kay Yumi at taus-puso kong hinihiling na sana'y nahanap na nga niya ang peace of mind na matagal na niyang hinahanap. Dito ko na po muna tatapusin ang kwento ko. Sakaling magkaroon ulit ng love life, magpapadala po ako sa inyo, Papa Dudut, ng panibagong sulat. Maraming salamat, ang inyong kapusot kabarangay, Trixie. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.